Nung inupo nyo dati si Soto at pinalitan nyo si Chis Escudero, ang mga DDS, nakiramdam lang. Nagmatsyag. Tapos nag-antay. Diba? Lalo na siguro si Senator Legarda kasi nandoon siya kabilang siya dati sa mga majority ng kabilang parlor. Nakiramdam lang din siya siguro doon sa action na magaganap kasi nga, di ba? Oh. Isa siya sa parang nag-prevent ng coup dati para matanggal si Soto. Pero bakit biglaan umalis si Senator Loren Legarda? Of all the person there na nandiyan dyan sa dating majority, yung panahon ni Tito Sen, si Senator Legarda ang parang isang tao na hindi mo masasabing DDS, hindi mo rin masasabing Marcos. Most probably, more on the yellow side yan si Madam Loren Pero bakit ganon? Nag-decide siyang sumapi sa DDS because of his son, sasabihin nyo. Or may nakita siya. May napansin siya. May napag-isipan siya na hindi tama. Kasi kung dahil lang sa anak niya, noon pa hindi na siya sumapi ulit dito sa dating majority ni Tito Soto. Diba? Hindi nyo ba naisip yon? Ngayon, kakaupo lang ni Cayetano. Pero yung mga pula, bantulot na sa paninira. Diba? Bantulot ng mapaalis siya ulit. Diba? Tapos, bantulot na rin yung mga pink na gumawa ng drama-drama, gumawa ng mga meme, lahat na ginagawa para lang masiraan si Cayetano. Nakita nyo ba yung kaibahan? Oh. Ganon din yung nangyayari dito sa video na to. Panoorin nyo ha. Okay guys, panoorin nyo to. Tingnan nyo, ganon din ang nangyayari ngayon dito sa artist na to na nagre-request lang naman yung mga tao sa kanya. Panoorin nyo ko si ano yung BBM. sinasabi niya ha. Wala akong natanggap na mura mula sa mga DDS. Pero nang sinigong na ang ginuhit ko, tinulan ako ng mura mula sa ilang BBM supporters. Artist lang ako na tumutupad sa request ng viewers. Pero napaisip tuloy ako, mas matitino ba ang mga DDS kaysa sa mga BBM supporters? Ako kung sino ka mang artist ka, ako lang humihingi sa'yo ng paumanhin, pero ganyan talaga sila. Grabe na. Pero alam niyo kung bakit? Tay, pasensya na, pero hindi lahat yan loyalista. Hindi lahat yan pro-BBM yung mga nagre-react dyan. Kasi may nalaman ako, most of nagre-react dyan, mga pink na nagpapanggap na loyalista. Kasi kung iisipin mo tay, kung tutuusin mo ang mga loyalista, hindi halos galit kay Digong yan. Paano ko nasabi? Kasi during that time ni Digong, tinupad ni Digong yung kanilang dream na mapalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So bakit sila masyadong magagalit kay Digong? Diba hindi naman? Ngayon, sino nga ba talaga ang may tunay na galit kay Digong? Oh, number one, syempre, mga dilawan. Nako, solid yan. Solid ang galit nila kay Digong. Lalo na nung napakulong ni Digong si Laila de Lima. Kasi nga dahil sa droga. Kaya nga si Trillanes, ibinintang din kay Digong yung droga. Tama? Doon daw sa mga magnetic something. Kaya, kung tutuusin mo, nung panahon ni Digong, kamuntik nang mabura sa politika ang mga dilawan. Tama? Buti na lang may natira pang isa, si Hontiveros. Kaya nga ngayon, siguro bilang ganti, pilit nilang gustong burahin ang mga green sa politika. Sino yung pangalawang may galit kay Digong? Di, yung mga dating kabataan na hindi na rin gaanong kabataan ngayon, na mga pink lawan. Bakit? Kasi nung panahon ni Digong, hindi sila makapag-party-party, hindi sila masyadong makalabas, although gustong-gusto naman ni Tatay Digong ang mga agi, na katulad ko, hindi naman siya kontra sa mga agi, syempre, meron silang paninindigan na gusto nila malaya sila, etc. etc. Tapos alam niyo naman yung impluensya ng mga hindi kaaya-ayang grupo sa loob ng mga paaralan. Tapos bukod doon, syempre, may kaugnayan sila sa mga dilawan, di ba? Sabi nga nila, they are the new breed of yellows, tama? Tapos kung iisipin mo, 'di ba? Ano ba ang ginawa ni Tatay Digong nung panahon niya? 'Di ba? Sinawata niya ang mga makakaliwang grupo. 'Di ba? Noon pa man nauugnay na ang mga dilawan sa mga makakaliwang grupo. Pero ayaw nila sa red tagging kasi nga yellow naman sila. Kaya ang ginawa nila, nag-pink na lang sila. Kaya nga tay, kung pansinin mo lang, click mo lang yung mga nagko-comment ng ganyan. Most of them are pink pero posting as red. Nanguurat sila, nangaano sila, kumbaga, di ba may magkaibigan, parang ginagawa nila, hawakan mo nga yung ilong niyan, o hinawakan yung ilong mo, hawakan mo nga yung tenga niyan, yun ang ginagawa nila ngayon. They are creating havoc doon sa dating Uniteam. At ang gusto kasi nila, makuha nila yung mga loyalista, at gumawa talaga sila ng Unifink. Kaya, ganyan, sad, pero true. Kahit i-deny nyo, true na true pa rin.